Pag-usapan natin ang isa sa mga pinakasikat na kwentong narinig mo na siguro, ang talinghaga ng alibuhang anak. O para mas simple, tawagin na lang natin itong ang kwento ng anak na naglayas. Okay, para masimulan natin tong kwento, may tanong muna ako para sa'yo. Nasigurado akong pumasok din sa isip nung bunsong anak sa storya natin. So, ang kwento natin nagsisimula sa isang ama na may dalawang anak na lalaki. At isang araw, etong bunso, biglang may hiningi sa tatay niya. Isang bagay na nakakagulat at honestly medyo mabigat. Basically, hinihingi na niya yung mana niya ng maaga. Yung pera na para sana sa kanya pag wala na ang tatay niya, gusto niya niyang makuha ngayon din. Kasi alam mo yun, pakiramdam niya siguro nasasakal na siya sa bahay ng tatay niya. Yung pagmamahal at pag-aalaga ng ama niya para sa kanya, parang paghihigpit na. Gusto na niyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Ayaw na niyang may sumasaway sa kanya. So anong ginawa niya? Kinuha niya yung pera, nag-impake at umalis. Lumayo sa isang bansa na walang nakakakilala sa kanya. At nung una, wow! Grabe! Parang isang malaking party ang buhay niya. Dahil ang dami-dami niyang pera, lahat ng gusto niya, nakukuha niya. At syempre, biglang dumami rin ang mga bago niyang kaibigan. Ibig sabihin, winaldas niya lahat. Gastos dito, gastos doon, sa mga party, sa mga mamahaling bagay, lahat ng luho binili niya. At alam mo na ang kasunod, di ba? Sa isang iglap, ubos lahat ng pera niya. At dito mo makikita yung sobrang laking pagkakaiba, di ba? Mula sa buhay na minamahal siya at may lahat, napunta siya sa isang lugar na mag-isa siya at gutom. Kasi nung naubos na yung pera niya, bigla ring naglaho na parang bula yung mga kaibigan niya. Tapos, para lalong sumama yung sitwasyon, nagkaroon pa ng matinding taggutom doon sa lugar. Wala nang makain. Kaya sa sobrang desperado niya, napilitan siyang kunin yung trabahong maituturing na pinakakadiri para sa isang Hudyo noong panahong yon, ang maging tagapag-alaga ng mga baboy. Sobrang tindi ng gutom niya na gusto na niyang kainin yung pagkain mismo ng mga baboy. Imagine yun. Ito na talaga yung rock bottom. Mula sa pagiging mayaman, ngayon, para na siyang alipin ng mga maling desisyon niya. Sigurado, sobrang lungkot at pag-iisa ang nararamdaman niya noon. Pero, habang nakaupo siya doon kasama yung mga baboy, may biglang pumasok sa isip niya. Isang moment of realization. Sabi nga sa kwento, doon siya biglang natauhan. Naisip niya, teka lang, yung mga katulong ng tatay ko, ang dami-dami nilang pagkain, sobra-sobra pa nga. Tapos ako, dito, mamamatay sa gutom, babangon ako. Uuwi ako sa tatay ko. Doon niya naalala yung kabutihan ng ama niya. At yun yung nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kaya nagdesisyon siyang umuwi. Pero hindi para bumalik bilang anak. Ang plano niya, makiusap na lang na gawin siyang isa sa mga utusan. Ganoon kalaki ang hiya niya. Alam niya kasing sobrang laki ng kasalanan niya at sa tingin niya hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak. So ayun na nga, kahit nanginginig sa takot, gutom at suot-suot yung mga basahan niya, sinimulan niya yung mahabang paglalakbay pa uwi. Siguro iniisip niya, papapagalitan kaya ako? Papalayasin kaya ako? Wala siyang ideya kung anong naghihintay sa kanya. Pero ang hindi niya alam, habang nasa malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya. Kasi pala, araw-araw nag-aabang yung ama niya. Palaging nakatanaw sa daan, umaasa na balang araw, makikita niyang pabalik na yung anak niya. At nung sa wakas na tanaw na niya, hindi galit ang naramdaman niya. Sa halip, sobrang awa at pagmamahal ang naramdaman niya. Tumakbo siya, ang matandang ama, tumakbo para salubungin yung anak niya. At niyakap niya ng sobrang higpit. Bago pa man makahingi ng tawad yung anak, yakap na agad ang sinalubong sa kanya. At hindi lang yun, hindi lang siya pinatawad. Agad-agad nag-utos yung ama. Dalin niyo yung pinakamagandang damit, lagyan niyo ng singsing yung kamay niya, suotan niyo ng bagong sapatos, maghanda tayo ng malaking piyesta. Kasi sabi niya, itong anak ko, parang namatay na. Pero ngayon, buhay ulit. Nawala siya. Pero ngayon, nahanap na. Pero, teka muna, hindi pa tapos ang kwento. Kasi habang nagkakasiyahan ang lahat sa loob, may isang tao sa labas na hindi masaya. Sino yon? Yung panganay na kapatid. Galing siya sa trabaho, narinig niya yung party, at nung nalaman niya kung para kanino, naggalit siya, nainggit, ayaw niyang pumasok. Para sa kanya, napaka-unfair.
Siya na nga tong masipag at masunurin, tapos yung kapatid niyang waldas, siya pa yung may party. So, dito makikita natin yung dalawang magkaibang reaksyon. Yung ama, tuwang-tuwa, puno ng pagmamahal. Yung kuya, galit na galit, puno ng inggit. Yung ama, tumakbo para yumakap. Yung kuya, nanatili sa labas para magreklamo. Grabe yung contrast, no? Pero kahit galit yung kuya, lumabas pa rin yung ama para kausapin siya ng mahinahon. Sabi ng tatay, "Anak, di ba't palagi kitang kasama? Lahat ng ari-arian ko, sa'yo rin naman yan. Pero dapat tayo magsaya kasi itong kapatid mo parang namatay na pero nabuhay muli." So, ano nga ba ang aral na makukuha natin sa kwentong ito? Kasi hindi lang naman ito simpleng kwento tungkol sa isang anak na naglayas May mas malalim pa itong ibig sabihin. Ang dami, di ba? Una, pinapakita nito yung panganib pag naging masyado tayong makasarili. Pangalawa, at pinakamahalaga, gaano man tayo kalayo mapunta o kalaki yung pagkakamali natin, palaging may daan pabalik. Yung pagmamahal ng ama, yun daw yung klase ng pagmamahal na walang kondisyon at laging handang magpatawad. Pero may warning din to laban sa pagiging parang yung kuya. Yung pakiramdam na mas matuwid ka sa iba, na pwedeng maging dahilan ng inggit at kawalan ng pagpapatawad. Sa huli, ang tunay na sayang daw ay nasa pagdiriwang kapag may nagbabalik, hindi sa pagbibilang ng mga mali. At dito nagtatapos ang kwento, na may isang tanong na nakabitin. Hindi sinabi kong pumasok ba sa party yung panganay na kapatid. Kasi tayo ang tinatanong ngayon, kung ikaw yung nasa sitwasyon, ano ang gagawin mo? Anong klaseng puso ang pipiliin mo?